Diploma o diskarte? Diskarte, para may pera. Diskarte sa ngayon kasi marami namang may diploma, wala namang diskarte. Diskarte po. Diploma po. Mas kailangan yung diploma, yung tinatanggap ng mga trabahante ngayon. Diploma po. I think mas importante po yung may education history ka po. Diskarte o diploma? Diploma na lang po. Kasi yung diploma, sa'yo na yun eh. Hindi mo na, kumbaga, yun lang yung bagay na hindi mawawala sa'yo kahit sa pagtanda mo. Yun na yung mapagmamalaki mo. Diploma po. Mainit itong usapin sa social media lately. May mga taong pinipili ang diskarte over diploma or vice versa. Marami din namang successful na tao na hindi nakapagtapos O di diskarte kailangan. O tamo si Mark Zuckerberg, si Steve Jobs, o si Bill Gates. Detol, diploma pa rin talaga ako. Tsaka, alam mo yun, iba pa rin syempre para sa akin yung may natapos. Tsaka, ano namang kalibel mo sila Steve Jobs? Visionary kasi ako, tol. Baka hindi mo na napapansin. Tsaka, palibhasa kasi wala kang tiwala sa akin visionary din naman ako. Ang sa akin lang, alam mo yun, parang may pruweba lang yung skills ko. Siyempre po sir, diploma bilang isang estudyante. Para sa akin kasi, ang diskarte, makakamit mo yan kahit may diploma ka na. Pero ang diploma, mahirap makuha kung inuna mo yung diskarte. Related po ba kayo kay Red Oliero? Ay, hindi po. Para sa akin kasi yung diploma, ito na yung pinakamagandang ireregalo kasi natin sa mga magulang natin. Pero hindi naman ibig sabihin na pag may diploma ka, magiging successful ka na. No? So kung para sa akin, kung tatanungin ako, doon tayo sa diskarte. Pero ano nga ba ang mas katanggap-tanggap? Ano ang ideal at hindi? At may binabagayan lang ba ang isa sa mga ito? I think both po. Kailangan po natin ng diploma, also diskarte. Kasi pangit din naman po na meron nga po tayong degree pero hindi po tayo marunong when it comes to streets and when it comes to communicating with other people. Okay, pag sinabi mo kasi diploma, more or less kasi ang hinahanap natin pagdating sa ganyan, yung quality ng edukasyon. It's a requirement, okay? Parang sinabi mo, pag ikaw may edukasyon, pag ikaw may diploma ganito, parang nakakasiguro ka na magkakatrabaho ka. However, tatandaan natin, iba naman yung pagkakaroon ng diskarte. Because sa isang tao, kinakailangan, you have to be street smart. Hindi mo kinakailangan din talaga na aabot ka sa puntong magkaroon ng todong edukasyon para malaman mo lahat ng bagay-bagay sa mundo. Kinakailangan na isang tao. Kasi when you talk of diskarte, it's more of having emotional quotient. Oo, mataas ang intelligence quotient mo. Pero kung wala kang emotional quotient, baliwala rin. Kasi hindi mo kayang i-adapt yung sarili mo, nagiging hindi ka flexible, parang feeling mo kontrolado ka lang ng edukasyon dahil kasi ang iniisip mo, entitlement. Pero pag iniisip mo yung maging survivor ka sa mundong ito, then I think mas maigi ang diskarte. Diskarte o diploma, para sa akin mas maganda kung dalawa. Oo. Sige, bibigyan po na natin ng pros and cons, no? Kung bakit kaya dalawa. Kasi, like for example, diskarte muna ang pros. Siyempre, kung madiskarte kang tao, madali kang mag-isip ng mga solusyon, di ba? Parang sinasabi ko sa programa ko parati, to every problem, there's always a solution. If you're not part of the solution, you're part of the problem. Number 2, siyempre, magsisikap ka, di ba? Maghahanap ka ng mga makabagong pamamaraan para ikaw ay magtagumpay. At pangatlo, kung madiskarte ka, nagagamit mo yung tinatawag nating talento mo, your talent, no, to become successful. Ang cons naman, kung panay diskarte lang, siyempre, kung ano lang alam mo, yun lang pwede mong gamitin, yun lang pwede mong diskarte. Pangalawa, siyempre, may risk. Diskarte nga, ang ibig sabihin yan, wala ka pang proven na result or of idea. And then, number 3, hindi naman parating epektibo. Sa totoo lang, kung diskarte lang, sa pagnenegosyo, lalo na, lahat maganda yan sa business plan sa papel. Pero pag in-execute mo, nagbabago na. Ang pros naman ng diploma, syempre, malawak ang iyong kaalaman, marami kang kaalaman, pinag-aralan mo. Pangalawa, mas maraming oportunidad. Hindi naman hamak na ang mga, syempre, kumpanya, organisasyon, ay naghahanap ng mga taong talaga nakapagtapos. At pangatlo, kredibilidad. Lalo na kung ikaw ay doktor, abogado. Imagine mo kung wala kang diploma, sinong magpapagamot sa iyo, sinong ika nga magbibigay ng kaso. Pero ano naman cons ng diploma? Siyempre, pag nag-aaral ka, magastos. Matagal. Siyempre, taon ang bibilangin mo.
At minsan, sa totoo lang, ito lang, let's be honest. Kung ikaw ay nanonood dito, kung titignan mo yung ginagawa mo ngayon at yung profession mo, minsan walang relationship. Siguro ang pinakamahusay, i-combine mo yung dalawa. 'Di ba? May edukasyon ka na, may pundasyon ka na sa kaalaman, ngunit madiskarte ka pa at nagbibigay ka at ginagamit mo ang iyong karanasan, kakayahan, 'di ba? At kaalaman para ikaw ay magtagumpay sa buhay. Diploma, diskarte? Both. Well, kung ako ang tatanungin, ay madiploma kayo na, guy. Pero, mas maganda rin siguro kung meron tayong diskarte sa eskwela at ipagpatuloy ito pagkatapos makamtan ang diploma. Kayo ba mga kapatid? Diploma o diskarte? Comment lang sa video na to. At syempre, huwag kalilimutan mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Ako si Emil Kailing, News 5 Digital.